Magandang araw sa inyo po lahat, mga minamahal na kapatid. At magandang gabi rin sa mga nasa ibang lugar. Purihin ang Panginoon sa oras na ito na muli tayo mag-aaral ng Kanyang banal na salita. Salamat sa unang pagpapala na natanggap natin kanina sa pag-aaral ng reconciliation. Yan po ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. At purihin ang Diyos na ako rin ay muli makatayo sa inyong harapan at tulungan niyo po mga minamahal na kapatid sa panalangin na ang kalooban palagi ng Panginoon ang siyang maihayag. Tayo po ay walang kabuluhang alipin lang. Sa Panginoon lang ang papuri. At tayo po lahat ay tumayo. Ating buksan ang ating Biblia dito sa Lucas chapter 22. Pisa natin sa verse 39. Lucas 22:39. At siya'y lumabas at pumaroon ayon sa kanyang kaugalian sa bundok ng mga Olibo at nagsisunod naman sa kanya ang mga alagad. At nang siya dumating sa dakong yaon ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo na huwag kayo magsipasok sa tukso. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat ng isang itsang bato at siya'y nanikluhod at nanalangin. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. At nang siya nanlulumo ay nanalangin siya ng lalong manigas. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsitulo sa lupa. At nang magtindig siya sa kanyang pananalangin ay lumapit siya sa mga alagad at naratnan sila na natutulog dahil sa hapis at sinabi sa kanila, bakit kayo natutulog? Magbangon kayo at magsipanalangin upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ay po sandali manalangin. Dinig natin kay Brother Eddie ang panalangin. Kami po ay dumadalangin sa iyo sa oras na ito sa aming pong pakikinig ng iyong mga salita. Tulang na po ang bawat isa sa amin at ganoon din po ang iyong itinayong alipin. Ikaw po ang siyang nagbigay sa kanya ng katalinuhan nagmumula sa iyo upang ang mga salita niya mabibigkas ay maging pagkain ng aming kaluluwa. At ikaw po ang siyang manguna sa bawat isang, yung Santong Espiritu, ang siyang mantabay sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat ng ito ay aming samot dalangin. Amen. Amen. Dito sa English, basahin natin. Coming out, he went to the Mount of Olives, as he was accustomed, and his disciples also followed him. When he came to the place, he said to them, pray that you may not enter into temptation. And he was withdrawn from them about a stone's throw, and he knelt down and prayed, saying, Father, if it's your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Then an angel appeared to him from heaven, strengthening him, and being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. When he rose up from prayer and had come to his disciples, found them sleeping from sorrow. And he said to them, why do you sleep? Rise and pray, lest you enter into temptation. Dito natin kukunin yung pamagat natin sa verse 42. Submission to God's will. Sabi rito ng Panginoon, nevertheless, not my will, but thine be done. Submission
to God's will. Sa Tagalog, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ngayon, pag pinag-uusapan natin yung patungkol sa kalooban ng Diyos, tungkol sa kalooban, may dalawang klase, yung kalooban ng tao at yung kalooban ng Diyos. Bilang tao, tayo sensitive sa ating kalooban, maging sa ating mga kasama o mga kakilala, mga kapatiran. Sensitive tayo kasi nakikita natin ang nasasaloob ng tao sa pamagitan ng kanilang pagpapahayag sa kanilang pananalita at nakikita rin ito sa pamagitan ng kanilang mga aksyon. Pati yung facial expression, kikita natin nasa loobin. At tayo nga may mga gadget tulad ng cellphone, mga messenger dyan. Pag nakakatanggap tayong mga messages at doon pinapakita rin nila ang kanilang saloobin na uunawaan natin. Kaya minsan nga kahit hindi mo naman nakikilala, dinidiscern mo na yung kalooban niya. Kung ito'y mabuti o ito may masama. Sensitive tayo doon sa mga bagay na yon. Ngunit pagpatungkol naman sa kalooban ng Diyos, kung minsan hindi tayo sensitive. Dahil nakapokus tayo sa ating sarili. Kaya minamahal na kapatid, dito sa ating nabasa, ito yung time na bago ipako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At nadama niya yung bigat na kanyang haharapin. Sapagkat bagamat siya Diyos, bagamat siya tao, siya Diyos na nagkatawang tao, nakakaramdam din siya ng sakit. At yung bigat ng kanyang dadalhin, siya maghihirap, papako siya sa krus, siya mamamatay, at siya ay mabubuhay. At yung kanyang pagkatao ng ating Panginoon, naramdaman niya yung bigat na yon, kaya siya ay nanalangin. Titignan natin, siya ay nagbigay ng halimbawa ro, na bagamat siya Diyos, na nagkatawang tao. Nandun pa rin siya sa kalalagayan ng tao na siya ay nananalangin at nagdedepende sa Diyos Ama. Kaya dito sa 22:42, nasabi niya rito, sa ating nabasa, na Ama, sabi niya, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Ang sinasabi rito at dinadalangin, yung saro ng kahirapan. Na sa kanya napunta yung judgment ng kasalanan at siya ang magdadala. At sa kanyang pananalangin, mga kapatid, mayroon tayong dalawang makita rito sa verse na ito. Yung kalooban ng Diyos at sa kalooban ng tao. Kasi sabi niya, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo, sabi niya. Alam mo ba na isang napakagandang halimbawa ng isang panalangin na binigay ng Panginoon? Na hilingin palagi yung kalooban ng Diyos. Binigay ng halimbawa hindi lang sa oras na yon sa mga apostol, kundi sa kapanahonan natin, mga kapatid. Na makita muna natin. Hingin natin yung kalooban ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Alam mo ba, pag pinag-usapan natin kalooban ng Diyos, marami tayong sources dyan . At kadalasan yung source natin dyan, yung Word of God, which is
talagang yung pong authority niyan, yung salita ng Diyos. Pero marami pa. Unang-una yung salita ng Diyos, ngunit sa pamagitan ng Espiritu Santo, mga kapatid, siya ang magpapahayag sa atin kung ano ang nasusulat dito patungkol sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. At sa ibang mga tao, kuminsan nananaginip sila at patungkol sa spiritual at sabi nila, parang tingin nila ito yung kalooban ng Diyos. Kuminsan ito'y totoo, kuminsan hindi. Kaya deceiving kuminsan, ano? Minsan managinip ka sa isang kapatiran na ganito siya, ganyan. Tapos kuminsan magko-conclude ka, ano kaya yung gano'n? Na para bagang nagiging negative kuminsan ang niisip mo. Maganda sana kung positive. Hindi po yung source ng hindi po yung buo na kakitaan na ito ang kalooban ng Diyos. Bagamat sa Old Testament, na naginip si Joseph, ay nanaginip yung si Nebuchadnezzar, tapos ang nag-interpret na Joseph. Iba naman yung mga kapatid. Pero sa ating kapanahon na ngayon, napakaganda ng revelation ng Panginoon sa kanyang banal na salita. At siyempre, unang-una, yung makita na lang natin yung kalikasan, ano? Makita natin yung creation. Makita mo na merong Diyos. Amen? At isa pa na makita mo yung kalooban ng Diyos, yung konsensya. Kasi ito, kung nagde-decision ka, sasabihin niya kung alin ang mabuti at wala. Pero kung minsan ang konsensya ay, tawag nila sa English yung perverted, nabaluktot, lalo na yung mga masasama, hindi mo pwedeng pagkatiwala yung konsensya. Kasi ano na yun, sabi nila, nahiruhan na eh. Kaya hindi pwedeng pagtiwalaan. Yung isa pang source na dapat natin makita rin mga kapatid, yung mga ginagamit ng Panginoon, mga makadiyos, mga ministro o pastor, mga tagapagturo, mga makadiyos mga kapatid. Kasi marami rin nagtuturo. Hindi naman tinuturo yung tama. Kaya makikita mo sa preaching, sa pag-aaral, na tayo napapagpala. Kung minsan mayroong mabanggit man na kahit isang word o 2 words, nagbibigay sa atin ng kaliwanagan at tayo napapagpala. Kaya napakaganda palagi tayo nakikinig salita ng Diyos dahil doon napapakain yung ating kaluluwa. Nakikita natin yung kalooban ng Panginoon. Sa pa mga kapatid, yung God's providence na nakita yung kalooban ng Diyos, siya nagkakalublat ng ating pangailangan. Siya nag-iingat sa atin. Sipin mo yan, lalabas ka dyan, mag-work ka, punta ka sa trabaho, kung saan ka man pumunta, di mo alam, meron palang merong aksidente naghihintay, pero tayo ay iniingatan ng Panginoon. Lalo ng kanyang mga anak, iniingatan tayo. Lalo ngayon, taglamig dito sa Europe, saka dito sa North America, kakasakit ang tao. Pero mayroong Diyos na tumutulong sa atin. So, providence, maging sa mga pagkain, mga kapatid, lahat ng pangailangan natin. At isa pa na pakikitaan din natin, pag-ibig. Yan, maganda yung kanina, yung pinatugtog yung Diyos ay pag-ibig. Ano po? Nakikita natin kalooban ng Diyos dahil sa pag-ibig na ilagay ng Diyos sa ating mga puso. Mga kapatid, nakikita nila pag yung pag-ibig na i-share mo yan sa iyong kapwa, lalo yung sa iyong kapatid, nakikita na nila ang kalooban ng Panginoon. Kasi sabi nila, Diyos ay pag-ibig. Paano nila makikita yun kung hindi sa kanyang mga anak? Yun ba mga kapatid? At isa pa, ito yung ginabi ng Panginoon, yung fervent prayer. Yung maningas na panalangin. Na sa pananalangin, ano sabi ng Panginoon?
yung kalooban mo ang siyang masunod. That's why we have to submit to God's will. Alam mo, may 3 prayer na binanggit dito sa Biblia. Yung dun sa John 17, tapos yung binigyan niya halimbawa yung Our Father, tapos ito. Ito nung bago mamatay ating Panginoon. Ito yung napakaganda sapagkat napapakita rito yung tayo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Nanawa, ito ang maging hindi lang sa isip, sa aral, kundi sa puso at buhay natin. Na yung ating sariling kalooban, mga kapatid, ay hindi ito yung kalooban ng Diyos. Sapagkat nabahiran ito ng kasalanan. Nabahiran ito ng kakulangan, kahinaan, at nabahiran din ito, mga kapatid, ng pagka-ignorante. Hindi natin alam. At kung minsan dahil nasusunod yung ating sariling kalooban, tayo ay nadideceive. Dahil sinusunod natin ating kalooban. Samantalang, kasi ang pumapasok doon yung self-reliance o selfishness. Ayaw mong magpasakop sa ibang tao. Ayaw mong magpasakop dahil meron kang sariling katwiran. Ganon din sa Diyos. Nahihirapan ka magpasakop. Kaya merong naging hadlang sa pagsunod sa Panginoon. Kaya kita mo, kahit ipinangaral mo yung ebanghelyo ng kaligtasan, at ipinakita mo kung gaano kabuti, kaganda yung panukala o yung ino-offer ng Panginoon sa tao, binabaliwala. Bakit? Kasi sarili yung sinusunod. Kaya mas marami ang papasok sa impyerno kaysa papasok sa langit. Dahil dun sa maling katwiran. Ngayon, ibinibigay ng Panginoon yung the best. Ngunit ang tao naman ay hindi masunurin. Ngayon, salamat sa Panginoon dahil sa ating pag-aaral, nandito na tayo. Amen? Na ang unang-unang step dyan, para maisabit mo yung buong kalooban mo sa Panginoon, ay kinakailangan kailangan ikaw ay magpakumbaba. Humility palagi. Natanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi maliban na ikaw ay maligtas mula sa kasalanan, mga kapatid, hindi mo maisasabit yung sarili mo sa Panginoon. Yung ang bagong tanggap na Kristiyano, hindi pa niya may fully submit ang kanyang sarili. Dahil nagdadalawang isip pa yan. Mayroong tinatawag nilang, ano ba yung word dun na sinasabi? Reluctant. Yan. Reluctant obedience. Yan. Nagdadalawang isip pa. At kung titignan mo, ang definition ng submission to God's will, sabi niya, it is a conscious, willing surrender of the heart, mind, and life to God's authority, wisdom, and purpose without resistance or condition. Napakaganda pa. Ngayon, pag sinurrender natin yan, kasama na yung mga plano natin sa buhay. Kasama na yung mga preferences natin. Ultimo yung ating mga problema, sinusurrender natin lahat sa Panginoon yan. Ultimo yung ating mga ambisyon. Kaya, kinakailangan natin mga kapatid na we have to acknowledge unang-una yung God's sovereignty. Sa isang Kristiyano, tayo nagpapasakop sa Panginoon, sa kanyang soberenya. Di ba? Doon sa Isaiah 46, 9-10, sabi po ron, basahin natin. Remember the former things of old, sabi niya, for I am God, and there's no another. I am God, and there's none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient time,
times things that are not yet done, saying, My counsel I shall stand, and I will do all my pleasure. Sabi to rito sa Tagalog, basahin na tayo sa Tagalog. Dito sa 46 verse 9, sabi po niya rito, iyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. Kung titingnan mo yung verse 9, ang sinasabi niya rito, yung mga dating bagay ng una. Ano yung dating bagay ng una? Unang-una yung paggali ka ng sanlibutan. Kikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Yung nangyari, yung malaking baha, the Great Flood. Yung Sodom and Gomorrah na nangyari doon, mga kapatid. Nung iniligtas yung mga Israelita mula sa Egypt, nakita mo yung kapangyarihan doon na nahayan. Kaya sabi niya rito, alalahanin yung mga bagay ng una sapagkat ako'y Diyos. Walang iba, liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya. Walang Diyos na makakagawa lahat ng mga bagay na yan. Ngayon, sa verse 10, sabi niya, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, tingnan niyo mga kapatid, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Alam ng Diyos yung umpisa hanggang sa huli. Mga kapatid, alam niya mangyayari sa atin. Alam niya kung kailan tayo mamamatay. Alam niya kung kailan ang judgment day, siya lahat nagtakda lahat yan, makikita mo yung tatlong ditong attributes ng Panginoon, yung omniscience, omnipotence, omnipresence. At dito, mga kapatid, ang Diyos na mga pangyarihan na ito, dapat natin isurrender yung ating kalooban. At kung ito ay ating pinapahalagaan, dapat nga magkaroon tayo ng takot yung reverence. Hindi yung takot dahil sa Diyos na baka tayo parusahan. Kaya tayo ngayon mga kapatid ay binigyan ng pagkakataon na i-worship siya. Hindi lang sa loob ng panambahang ito, kundi sa lahat ng oras ng ating buhay that we are to worship God in spirit and truth. Dahil siya talaga ang dapat i-worship. Ngunit, dahil sa ating sariling kalooban, meron tayong ibang wino-worship. Yung ating sarili. Yung ating sarili. Na habang nasusunod pa rin yung ating sarili, ang pagsunod natin sa Panginoon partial. At mga kapatid, ang nangyayari, hindi pa rin katanggap sa Panginoon yan. Sapagkat mayroong mga bagay na ikaw ay nakakaligtaan mo pag hindi mo lubos na ibinigay yung sarili mo sa Panginoon. Ano yon? Yung mga dakilang bagay na dapat ikaw ay higit na pagpapalain ng Diyos. Alam niyo ba yung mga kapatid? Ang tao, we are selfish by nature because of sin. Diba? Ang gusto natin, gawin yung ating gusto. Yun ang gusto natin. Kung anong gusto ko, yun ang gagawin ko. Diba? Minsan, di kayo nagkakasundo. Dahil yung asawang lalaki, itong gusto. Asawang babae, itong gusto. Anong nangyayari? Di ba? Di sila, magtatalo. Hindi lang sa pamilya, pati sa labas. Pati sa trabaho. Dahil yung sariling gusto, ang nangyayari. Yung sarili. Ngayon, kung gano'n ang nasa loob ng tao, napakahirap na isabit ang kanyang sarili sa Diyos. Ngayon, kaya ka nagsasubmit kuminsan dahil mayroong mas malakas ang kalooban niya sa'yo. Tulad nung amo mo, nagwo-work ka sa kanya Di anong mong gagawin mo? Susunod ka dahil nagwo-work ka sa kanya. Sino bang mas mataas, yung amo o ang Diyos? Di ba? Mas mataas ang Diyos. Pero mga kapatid, kailan pa rin tayo sumunod sa amo dahil doon tayo nag-work sa mabuti. Di ba? So merong kapangyarihan. Kaya tayo ay sumusunod, mga kapatid.
Ngayon, sabi pa rito, pag patuloy natin sinusunod yung ating kalooban, it is a destructive sa atin. Nakakasama. Nakakasama yan. Dahil hindi tayo magtatagumpay. Sarili pa rin natin nasusunod eh. Sana kung sinusunod mo yung sarili mo, dahil sa sumusunod ito sa Diyos. Pero kung sarili mo lang, hindi ka magtatagumpay. At tigit sa lahat, ito ay hindi nalulugod ang Diyos. Suklam-suklam ito sa Panginoon. Ngayon, isang bagay na dapat natin makita. Kung sabi dito, yung self-inclination, we have to renounce our self-will. Sabi ng Panginoon, iwanan ninyo ang iyong sarili. Dahil nakakita na ng Panginoon yan eh, na ito ang maging hadlang sa pagsunod mo, sa paglilingkod mo, sa relasyon sa Panginoon. Yung fellowship, hindi pupunta dun sa mataas na pakikipag-fellowship sa Panginoon at sa iyong kapatid. Pag nauuna pa rin yung sarili mo. At tandaan natin mga kapatid, dapat ma-identify mo yan. Kasi pag sinabing self-will, nandiyan yung self-righteousness. Sabi mo, mas matuwid ako sa kanya. Diba? Nandun yung self-righteousness at nandiyan din yung self-justification. Gina-justify mo palagi yung sarili mo na ikaw tama. Kaya kailangan talaga rito ang ma-identify mo yun ayon sa salita ng Diyos at isurrender. Alam ba na napakaganda na ito'y isang sakit na dapat mawala sa atin. Sa atin lahat. Dahil tayo mayroon ito. Unless na lubos ka ng napabanal. Mayroon at mayroon yan. At pinapairal yan araw-araw. Kung hindi mo susupilin yan at isosurrender palagi sa Panginoon, gustong yan ang manguna sa buhay mo. Hindi masama na sundin ang sarili mo sa mabuti. Pero ang tinutukoy dito, lahat ng mga bagay na lumalaban sa kalooban ng Diyos. Ngayon, sabi ito sa Proverbs 16:2, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis, sarap ng kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Mataas yung opinion natin sa ating sarili, mga kapatid. Bakit mas mataas? Kung titignan mo sa Panginoon, sa kanyang banal na salita, magpapakumbaba ka. At higit sa lahat, mga kapatid, pag ikaw ay mayroong self-righteousness o self-justification, ito'y kakitaan na hindi mo lubos na kilala ang iyong sarili mo. Ito'y kakitaan na ikaw ay na-deceive ng sarili mo. Mayroong self-deception na tinatawag. At alam mo ba, yung sarili natin is unreliable pag ginadjudge mo yung sarili mo. Kasi bias ka eh. Sarili mo ito eh. Kaya sabi nga ng Panginoon, titignan mo palagi yung sarili mo, hindi lang salita ng Diyos, kundi yung kapwa mo, yung kapatid mo na pagpalagay mo na mas mababa ka sa kanila. See, it's about humility. Yung isang kong nabasa na napakabigat ng sabi, self-satisfied at worst. We are blind for our own mistakes, kung minsan. Ano yung pag-aaral natin na reconciliation? Alam mo ba, pinakamaganda dyan, na ano dyan? Magkaroon kang tunay na reconciliation if you submit your will to the Lord. The full submission. Pag sinabit mo yon,
Mga kapatid, mangunguna palagi yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Sabi pa rito sa ating pinag-aralan, submission of our will to God will result to a beautiful fellowship with God and brethren. Ito po yan, mga kapatid. Alam mo ba na makita mo yung mga masunurin sa Panginoon na iniisip nila palagi at ginawa sa kanilang buhay yung masunod yung kalooban ng Diyos. At alam mo ba na yung revelation ng salita ng Diyos sa atin, hindi natin makukuha na sa isang iglap lang yan. That's gradual. Kaya sa pag-aaral natin ng mga aral, mga doktrina, mga tinuturo sa atin sa Biblia, hindi mo mahagip kagad yan eh. Kaya kung minsan, nag-preach ka ngayon ng isang verse na ganito. So, sunod na i-preach mo ito, mayroong ibang liwanag na maririnig. May ibang mas maliwanag. Ganon ang Panginoon. Kaya nga sabi nga niya palagi sa atin mag-aral kayo sa akin. Learn from me, sabi ng Panginoon. Mag-aral kayo sa akin. Alam mo ba, napakalalim yung sinabi ng Panginoon. Na hindi lang kanyang mabanal na salita, kung hindi yung buhay na ibinigay niyang halimbawa upang sundin natin siya. Marami tayong pagkukulang sa mga bagay na yon. At kaya tayo nagsisikap pa hanggang sa ngayon na ito'y masunod sa buhay natin. Sabi niya, submission to God's will. It gave us more grace to grow in character. Lalo tayo mag-grow. Diba? Yung pag-uugali natin, lalo itong gaganda, mga kapatid. Grow in character, more Christ-like in everyday life. Diba, mga kapatid? Nakikita natin ang ating mga kapatid. Kikita natin ang kaganda ng kanilang buhay. Nagiging hamon sila sa atin. Iba naman nakikita natin ang kanilang limitasyon, kahinaan, mga kapatid. But still, when we submit our will to God, na mas makita pa natin yung ating sarili. Sabi pa rito, the more Christ-like we become, the happier and useful we are. So yun, mga kapatid. Ano ba nang ginagamit ng Panginoon? Higit, lalo na yung mga mapagpakumbaba. Higit silang ginagamit ng Panginoon. Higit tayong gagamitin sa paglilingkod, hindi lang sa Panginoon, kung hindi sa ating kapwa. Isang napagandang sinabi rito, it leads the way to happiness, peace, and contentment, which make one truly blessed. Alam mo ba, mga kapatid, na kung alam mo na yung kalooban ng Diyos ay yung nasusunod yung sarili, nandun palagi yung contentment. Nandun yung kapayapaan. Nandun yung kagalakan. At sabi dun sa ating binasa, mga kapatid, dito sa verse 40, at sabi niya, nang siya dumating sa dakong iyon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Dito sinabi ng ating Panginoon na isang tinuro niya rito sa mga
kanyang mga apostol at sa atin tinuturo na palagi tayong magsidalangin. Na hindi tayo pupasok sa tukso. Ngayon, pag sa tukso tinutukoy, number one yan yung tukso sa ating sarili. Ano yun? Tayo, ang ating sarili ang siyang mauna. Ay hindi yung kalooban ng Diyos. Amen ba doon, mga kapatid? Nandun palagi yung tukso sa atin. Kasi sarili natin yan, nandito yun eh. Pwede ka pang pigilan na yung kapatiran eh. Pero paano kung nag-iisa ka na lang? Di ba? Uunahin mo palagi yung gusto mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, dito sa ating binasa, na kayo ay magsipanalangin. At sa verse 41 sabi niya, at siya humiwalay sa kanila na may agwat sa isang bato at siya ay nanikluhod at nanalangin. Kita mo yung posture ng pananalangin. Nanikluhod siya at nanalangin. Posture ng humility. Posture ng submission. Fervent prayer, mga kapatid. At sabi niya, sinasabi, Ama, kung ibig mo, layo mo sa akin ang sarong ito. So, pag tayo nananalangin, alam naman natin ito, mga kapatid. Tinanong ba natin yung Panginoon na, ano ang ibig mo na mangyari sa aking buhay? Kasi sa atin, alam natin kung anong ibig natin mangyari sa ating buhay. Di ba, mga kapatid? Mayroon tayong plano, nakatagda na plano. Mayroon tayong plano bukas, sa future, sa taong ito, mayroon tayong future. Mayroon tayong mga plano sa lahat. At ito ang ibig kong mangyari. Ngunit dito sa sinabi ng Panginoon, Ma, kung ibig mo, ano ang ibig ng Panginoon para sa atin? Ito yung dinadalangin natin sapagkat ito ang pinaka-the best. Hindi yung ibig natin. Kasi kung minsan sa ating pagpaplano, akala natin ito na yung pinakamaganda. Pero mayroon palang hindi natin alam na mangyayari. Bago natin matupad yung ating pinaplano, may dadaanan tayong problema o hirap. At hindi pala ito ang plano ng Diyos sa atin. Kalakip doon, mga minamahal na kapatid, na kung tayo nananalangin, tayo maging tapat sa ating sarili. Maging tapat tayo sa Diyos. To surrender all our cares to God. To surrender our plans. Sabi pa rito, sufferings, pain. Kailangan isama mo ang Diyos. Kailangan isama natin ang Panginoon sa ating buhay. Sa mabuti, sa masama, sa kahirapan, sabi nga, naalala ko tuloy yung marriage vow. Di ba? Kung titignan mo yung marriage vow sa mga ikinakasal, na magsama kayo sa mabuti, sa masama, sa hirap at ginhawa, hanggang sa kayo pag-iwalay ng Diyos. Ito, mga kapatid, sa Panginoon ito. Dapat isama mo ang Panginoon, kung mag-asawa ka o hindi, kung may asawa, may pamilya ka o ano mang ginagawa mo, kasama ang Panginoon. Sapagkat napakabuti yan. Oh. Ang Panginoon nakikita naman niya yung nasa loob ng ating puso. Nalalaman niya lahat. Alam niya yung gusto natin at ayaw natin. Ngunit gawin pa man, hinihingi natin yung kalooban ng Diyos Ama na mangyari sa atin. Dito sa ating pilot verse, ang sabi po niya, mga kapatid, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Isipin mo ating Panginoon na Diyos na nagkatawang tao. Yung katawang physical mismo, alam niya na maghihirap ito.
Unang-una, siya parurusahan, pahirapan sa kasalanang hindi niya ginawa, mga kapatid. Mabigat na yun na dadalhin sa kaisipan. Hindi pa nangyayari ito. Pero alam niya na pahirapan siya. Tayo nga kahit ultimong maliit na kagat ng lamok o ano yung ano dyan, langgam, umaaray tayo di ba? Lahat ng sakit inaayawan natin, lahat ng hirap, ayaw natin mangyari sa atin yun. Pero ang Panginoon dahil sa Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, bagamat siya nagkatawang tao, alam niya ang mangyayari sa kanya. Ngunit tayo, yung lamang naranasan natin at present at saka yung nakaraan ang nalalaman natin. At sabi niya rito, kung ibig mo ilay mo sa akin ang sarong ito, gaymay huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Bagamat siya maghihirap, sabi niya, huwag yung aking kalooban ang mangyari, kundi ang iyo. Kuminsan dumarating din sa atin yung kahirapan, mga kapatid. We're suffering according to God's will. Dalawa yan na ikaw ay maghirap dahil sa kalooban ng Diyos o maghirap dahil sa iyong kalooban. Ngayon, pag ikaw ay naghihirap dahil yung sa sariling decision at pasya o plano, sa'yo yun, mga kapatid. Dahil resulta ng iyong plano na hindi kasama ang kalooban ng Panginoon. Pero doon naman sa paghihirap dahil sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ito'y nakatadhana. Na lahat naman tayong Kristiyano ay dadanas ng kahirapan dahil sa ating Panginoon, dahil sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ngunit anong sabi? Lalo na pag tayo nahirapan, mayroong persecution. Kung titignan mo doon sa Beatitudes, papalad yung mga, basahin natin, sa Mateo 5. Dito po sa verse 10, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang karya ng langit. And kung titignan mo sa 5.3, ganun din sinabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang karya ng langit. Verse 11 ulit, 5:11 na Mateo, mapapalad kayo pag kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwika ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin, mga kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. So makita mo yung aral sa reconciliation kanina, no? Minsan pinagbibintangan ka, hindi mo namang ginawa. Anong sabi rito? Mga kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Sabi pa rito, mapapalad kayo pag kayo inaalimura at kayo pinag-usig. Kayo pinagwiwika ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga kapatid, still we have to pray for them. Dinadalangin pa rin natin yung mga muusig sa atin. Nanawa, maunawa nila, makita nila ang kanilang pagkakamali at ang kanilang mga kasalanan. Ito sa tuloy natin, mga kapatid. Sa verse 43, at napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. So nakita natin, mga kapatid, na may tulong. Nadala yung anghel para palakasin ang ating Panginoon. Saan siya palalakasin, mga kapatid? Sa physical. Kasi sa spiritual, malakas ang ating Panginoon. Diyos nagkatawang tao yan.
Pinapalakas yung kanyang physical sapagkat yung kanyang physical ay mahihirapan. Amen ba, mga kapatid? At sabi sa 44, balik natin doon sa 22, 44. At nang siya ng lulumo ay nanalangin siya ng lalong maningas at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo nagsitulo sa kanya. So lalo siyang nanalangin. Yung fervent prayer, lalo siyang nanalangin. Ngayon, kung titingnan natin yung mga halimbawa binigay ng Panginoon, yung fervent prayer, sabi nila, that's the best preparation for trials and temptation. Pinakamagandang preparasyon yan. Yung malalim pananalangin. At higit sa lahat yung pag dumating ang bagay, yun, we have to submit our will to the Father's will. Alam mo ba na yung kalooban ng Diyos, sabi ko palagi, ay ang blessing yan sa atin. Amen, mga kapatid. Umpisa pa lang na kalooban ng Diyos na ang tao ay maligtas sa kasalanan. Kalooban ng Diyos na siya ay iwanan ng kanyang sarili, higit na makita niyang kalooban ng Diyos at iyon ang kanyang tanggapin. Iwanan ang sanlibutan. Ano pa? Kalooban ng Diyos na siya maglingkod sa Panginoon. Sambahin siya spirito at katotohanan. Kalooban ng Diyos tayo mamuhay tulad dun sa halimbawa ng ating Panginoon. Kalooban ng Diyos na tayo ay magpatuloy. Hindi tayo humihinto. At patuloy tayong hinahanap yung kalooban ng Diyos sa atin. At sabi nga rito, our own, sabi niya rito, submission to God is a part of divine plan to perfect our human lives. There's a choice to be made. God answers through prayer when we fully submit to Him. And God will lift us, sabi niya, or strengthen us to bear trials. Ngayon, yung isang katanungan ng isang kapatid na pagtukol dito sa mga problema o pagsubok dumarating sa atin. Alam niyo ba na yung pagsubok o problema sa atin ay hanggang sa katapos-tapusan ng ating buhay. Sapagkat ito'y pinapahintulot ng Panginoon, una ang dyablo na tayo ay tuksuhin. Sapagkat tayo wala na sa kamay ng dyablo, tayo nasa Panginoon, ibig ng Diyos na ikaw ibalik sa kasalanan, kaya tutuksuhin ka. Ibig ng dyablo na ibalik ka sa kasalanan, hindi Diyos, ibig ng dyablo ibalik ka sa kasalanan. Pero ang Diyos, pinapahintulot yung pagsubok sa atin upang tayong maging karapat-dapat sa Kanya, upang higit tayo maging matatag, mag-grow tayo sa pamagitan ng pagsubok. Amen ba, mga kapatid? Ngayon, kung minsan ramdam natin nang hihina tayo, sabi nga tao lang, di ba? But alam ng Diyos yan eh. Hindi naman tayo iniiwanan o pinapabayaan ng Panginoon. At higit sa lahat, yung sabi ni Pedro ba, ilagat nyo lahat ng iyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit kanya. Sambagay, pag ikaw ay sinabit mo lahat sa Panginoon, ang bunga nun ay love and obedience. So let love and obedience lead your Christian life. Napakaganda, mga kapatid. Nakikita yon, yung pag-ibig ng Diyos sa iyo at saka yung lubos na pagsunod sa Panginoon.
Submission to God's will leads to God's great purpose. Sabi nga niya rito. Great purpose, service to God, no pa rito, worship and victory. At higit sa napanganda rito, submission to God's will leads to more spiritual power. Nandyan yung kalakasan, kapangyarihan. Alam mo ba na kaya nga pinapangaral yung lubos na kabanalan dyan? Nandito yung full submission eh. At higit sa lahat, sabi nga rito, submission to God's will leads to fruitfulness. Amen? At may isang bagay pa na kailangan natin maalaman, mga kapatid. When you submit to God's will, mga kapatid, mayroon ding naghihintay sa atin na reward sa Panginoon. Alam mo ba na pinagpapala ng Diyos yung mga masunurin? Pinagpapala ng Diyos yung mga mababait. Pinagpapala ng Diyos sapagkat nakikita ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang Panginoon sa ating buhay. Kaya tayo tinawag na Kristiyano sapagkat tayo tinawag sa iisang panawagan. Greatest calling ng Panginoon. Ano yon? Christ-likeness. Alam mo ba? At dito sa lupang ito, mga kapatid, kahit nandito tayo sa lupa, tayo ay mamamayan sa langit. Kaya dito pa lang ipinapamuhay natin yung makalangit na pamumuhay. Kaya pinaplansya lahat ng Panginoon. Kahit malit na kulubot sa ating damit. Kaya tingnan mo yung pinag-aaralan natin isa-isa. Para higit na makita natin yung ating sarili. Alam mo ba na maganda pag nakikita mo nga yung diferensya mo eh. Pagpapala yun. Tingnan mo yung sakit mo sa physical. Pag hindi mo alam na meron ka palang sakit, tapos biglang umatake yun, magugulat ka na lang. Yung iba, bakit biglang silang namamatay? Di nila alam meron pala silang sakit sa puso. Hindi mga kapatid, pag sa spiritual. Hindi nila alam na meron na pala silang sakit sa spiritual na puso at hanggang sila ay mamamatay na spiritual. Maganda kung malaman natin na meron pala tayong konting diferensya at may lapit natin sa Panginoon. Diba napakaganda mga kapatid? Panay ngang ligo mo eh. Panay hilamos. May kunting dumi, ialisin mo yan. Sapagkat ayaw mong marumi sa katawan. Pero pag patungkol naman sa ating kaluluwa, di ba dapat makita rin natin yan? At ipalinis. Napakakapangyarihan yung dugo ng ating Panginoon. Nakakanta natin yung makapangyarihan ng dugo. Diba napakaganda mga kapatid? Na hindi lang sa kaligtasan, kundi sa lubos na kabanalan. Ito'y para sa ating lahat, mga kapatid. Manawa, palagi tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, diyan palagi, nakasama naman natin ang Panginoon. Tayo tinutulungan. May pagtulungan Diyos. Alam ba, napakahirap ba naiwanan ng sarili? Matagal mo itong kasama eh. Magkasama na kayo magmula noon hanggang ngayon. Loyal na loyal sa'yo yan. O, di ba? Pero dumating ang mas malakas. Mas mabuti. Dumating as mas magaling. Now, di ba dapat natin yun ang unahin at sundin? Kaya kuminsan meron tayong mga katwiran na may kakulangan pa pag ihambing mo sa salita ng Diyos. Diba pinapalitan natin? Binabago yung ating isip. Alam mo dun sa napakaganda yung sinabi dun sa Romans 12:1 and 2. Basahin natin dun mga kapatid. Kabisado niya yun eh. Pero basahin natin. Dito sa 12.
Sabi po rito, kaya mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa makabagan ng Diyos, na iyong iharap ang iyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaayaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Kasi kung minsan ating sarili, makasanlibutan pa rin yung pag-uugali. Sabi niya, iwanan na natin lahat yun, yung lumang pagkatao. Huwag na nating muling itayo. Kundi sabi niya, mayroong transformation. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan magbago tayo ng pag-iisip tulad ng kaisipan ni Kristo. Upang mapatunayan ninyo, sabi niya, kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Dito binigyan ng definition will of God. Good, acceptable, and perfect will of God. Amen? Kaya masasabi natin ng ating kalooban ngayon sa Panginoon ay acceptable. Good and acceptable. Mapapatunayan mo. Alam mo ba na marami tayong decision sa nakaraan? At nakita natin ito na yung bad na decision na planong yan na hindi tama. Hindi maganda naging resulta. Anong binigay sa atin? Regrets, remorse, kalungkutan. Mga kapatid, totoo yun. Kaya nga nung palaging sinasabi mo, kung may babalik ko lang, hindi sana ako nag-decide ng ganito. Hindi ako nag-decide ng ganon. Di ba mga kapatid? Pero salamat sa Panginoon, binigyan tayong bagong pag-asa. Na magmula ngayon, higit nating i-submit o magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat mayroon naghihintay sa atin na magandang plano ng Panginoon. Kung tayo lang ay magiging masunurin. Itiyak ng Panginoon na tayo lahat ay magtatagumpay kung tayo lang magiging tapat. Tinitiyak ng Panginoon ang kanyang mga pangako ay tunay sapagkat siyang nagbigay ng halimbawa. Ang ngayon nandun siya nakaupo sa kanan ng ating Diyos Ama. Hinihintay tayo mga kapatid. Hanggang ngayon, tinitignan niya ang ating mga puso, kaisipan, ating buhay. At nalalaman niya lahat. Napakaganda sapagkat tayo nagsisikap din na gumawa sa Panginoon. Makakita ang kanyang kalooban, masunod to. At higit sa lahat, ito ay higit pa nating pagyamanin sa ating buhay. Minamahal na kapatid sa Panginoon, purihin ng Diyos sa kanyang maiksing mensahe at to God be the glory.